Hello po mga kuya, kumusta ang Pasko? Sana masaya kayo, padensya po natatagalan ng mga kasunod na kabanata, na busy lamang po. Kabanata 2201. Gayunpaman, ang set na ito ng Fuhu Divine Swords ay ang sword technique pa rin ng Fuhu Mountain, na nagpapakita kung gaano kalakas ang Fuhu Divine Sword na ito. Kaya lang, sa paglipas ng mga henerasyon, sa Fuhu Mountain, walang nakakaalam ng tunay na paraan ng paglilinang ng Fuhu Excalibur. Ang lahat ay umaasa sa Fuhu Pil upang makultivate ang Fuhu Excalibur. Ang pamamaraan ng pagsasanay sa paglilinang ay halos talunin. Sa pagkakataong ito, si Chen-Lei ay pinatay ng 2 disipulo sa Fuhu Mountain. Sa halip, siya ay inatake ng hindi sinasadya at nakuha ang tunay na paraan ng paglilinang ng Fuhu Excalibur. Gayunpaman, ang mga kinakailangan para sa kwalipikasyon ng Tiger Sword ay talagang napakataas. Kung ang katawan ni Chen-Lei ay hindi pinainit ng Ascension, imposibleng mabuhay. Walang naramdamang mali si Chen-Lei, dahil pagkatapos makumplito ang pangalawang layer ng paglilinang ng Fuhu Excalibur, ito ay napakalakas. Pagkatapos noon, nagsimulang magsanay si Chen-Lei sa ikatlong layer ng paglilinang ng Excalibur. Nang hindi umiinom ng Fuhu Pil, pagkatapos ng matagumpay na paglilinang ng ikatlong layer ng Fuhu Excalibur, ang epekto sa mga meridian ni Chen-Lei ay halos 10 beses na mas malakas kaysa sa pangalawang layer. Gayunpaman, handa na si Chen-Lei sa pagkakataong ito. Kahit masakit pa ang mga meridian, nalampasan pa rin niya. Pagkatapos ng cultivation sa ikatlong layer ng Fuhu Divine Sword, pinitik ni Chen-Lei ang kanyang mga daliri at nagpalipad ng sword light. Malabo, may mga tunog ng dagandong ng dragon at dagandong ng tigre mula sa liwanag ng espada. Ang liwanag ng espada na ito ay maliwanag at nakasisilaw. Matapos maabot ang 1,000 milya, lumipad siya pasulong, diretsyong tumawid sa sagradong bundok. Paano ito naging napakalakas? Sa pagkakataong ito, naramdaman din ni Chen-Lei na may mali. Naabot lamang niya ang ikatlong antas ng Divine Sword Fuhu sa cultivation, at ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Dapat mong malaman na siya ay naglaro laban sa 2 Fuhutian disciples. Ginamit din ng mga disipulo ng Fuhu Mountain Ming ang Fuhu Divine Sword, ngunit ang kapangyarihan nito ay hindi masyadong malupit. Kung ang pagsasanay ng 2 disipulo ng Fuhutian ay napaka-tyrannical, magiging imposible para kay Chen-Lei na madaling tanggalin ang 2 disipulong ito ng Fuhutian. Kaya lang, bagamat naramdaman niyang may mali, hindi inisip ni Chen-Lei na iyon ang dahilan ng pamamaraan, dahil maingat niyang siniyasat ang Fuhu Divine Sword na kanyang nililinang, at talagang walang mali doon. Dahil walang mali, nagsimulang muli si Chen-Lei sa paglilinang. Sa pagkakataong ito, direktang nilinang niya ang Fuhu Divine Sword sa ika-4 na antas. Matapos linangin ang Tiger Sword sa ika-4 na antas, kahit na sa mga meridian ni Chen-Lei, ito ay halos nasira, ngunit sa huli, ito ay malakas pa rin. Ang kapangyarihan ng ika-4 na layer ng Fuhu Divine Sword ay mas nakakamangha. Nahigitan na nito ang anumang pagsasanay na ginagawa ngayon ni Chen-Lei, kahit na pagkatapos kunin ni Chen-Lei ang ginintoang prutas sa katawan bilang pinakamalaking pumatay. Si Fist Ju, sa harap ng kapangyarihan ng ika-4 na layer ng Divine Sword Fuhu, ay tila mahina rin. Sa huli, hindi nilinang ni Chen-Lei ang ika-5 layer ng Tiger Sword, dahil alam niya na ang ika-5 layer ng Tiger Sword ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng kanyang katawan. Kailangang palakasin pa ang kanyang katawan para makultivate ang Fuhu Excalibur hanggang sa ika-5 palapag. Gayunpaman, kahit na sa ika-4 na antas, ang kanyang lakas ay nakakatakot. Kung itugma ang espada ng Tianlei sa kanyang kamay, naniniwala si Chen-Lei na madali nitong banta ang 1 pang-9 na antas ng Yuandan Realm Powerhouse, kahit sinong makakatagpo sa Nascent Soul Realm ay makakalaban sa unang pagkakataon. Siyempre, hindi pa nakatagpo ni Chen-Lei ang kapangyarihan ng Nascent Soul Realm, at hindi alam kung gaano ito kalakas. Ito ay haka-haka lamang sa kanyang bahagi. Pagkatapos linangin ang Fuhu Excalibur sa ika-4 na antas, si Chen-Lei ay nagpakawala ng mahabang sigaw, at ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Kasabay nito, mas interesado siya sa Fuhu Excalibur na ito. Handa siyang magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap at kailangan niyang makuha ito. Ang kumpletong Fuhu Divine Sword Art,
tingnan kung gaano ito nakakatakot pagkatapos maabot ng cultivation ang ika-9 na antas ng Dzogchen. Sa kasalukuyan, si Chen Lei ay nagsasanay ng pagtatanim dito. Mahigit 10 araw na ang lumipas. Nagpa siya siyang umalis sa customs upang makita kung ano ang hitsura ng Zion Mountains ngayon. Nahuli na ba ang ganoong uri ng apoy? Natuklasan o natuklasan? Naisip ito ni Chen Lei, agad na umalis sa retreat, at nagpakita sa Zion Mountain. Sa oras na ito, ang balita ng paglitaw ng apoy sa Zion Mountains ay kumalat na parang apoy, na umaakit sa maraming makapangyarihang tao sa Zion Mountains upang magalit. Kabilang dito hindi lamang ang nangungunang 10 sekta sa Zion City, kundi pati na rin ang maraming iba pang mga sekta, pati na rin ang hindi mabilang na cultivation powerhouses. Karamihan sa mga taong ito ay malakas sa Yuandan Realm, dahil ang Fire Seed ang pinakakaakit-akit sa malakas sa Yuandan Realm. Matapos lumitaw si Chen Lei sa Zion Mountains, naramdaman niya na may 12-dosenang beses na mas maraming tao sa Zion Mountains, at lahat sila ay naglabas ng malupit na aura, na naging sanhi ng buong Zion Mountains na puno ng pagkabalisa. Ang hininga. Boom! Sa di kalayuan, ang apoy ay tumaas sa langit, at ang mga bundok ay gumuho. May mga malalakas na manlalaro na lumalaban doon, matitinding labanan, at hindi ka panipaniwalang mapangwasak na kapangyarihan. Sumugod si Chen Lei sa direksyon ng laban, gustong magtanong tungkol sa ilang balita. Mabilis, lumitaw si Chen Lei dito, at nalaman na 2 kabataang malalakas na lalaki ang nag-aaway sa isa't isa, ngunit ang kanilang lakas ay lubhang nakakatakot. Lahat sila ay may cultivation sa ika-4 na palapag ng Yuandan Realm. Bawat galaw ng aksyon ay sisira sa langit. Ang prestihiyo ng lupa. Ang dalawa ay nakamit ang tunay na apoy, hindi lamang gamit ang martial arts, kundi pati na rin ang pagsira sa mga espiritual na ingat, pakikipaglaban sa front line, halos baligtarin ang kagubatan ng bundok na ito, ang mga lobo, 1,000 milya na radius, at mga espada ng damo ay hindi lalago. Nang sumugod si Chen Lei sa kapitbahayan, nalaman niyang maraming malalakas na tao sa paligid, nanunood ng labanan sa paligid, at ang pagdating ni Chen Lei ay natuklasan ng mga malalakas na taong ito, ngunit pagkatapos makita na ang pagtatanim ni Chen Lei ay ang unang antas lamang ng Yuandan Realm, tumigil siya sa pagbibigay pansin, ngunit lumingon ang kanyang ulo at tumingin sa gitna ng larangan ng digmaan. Sa gitna ng larangan ng digmaan, sa pagitan ng 2 malalakas na manlalaro na ito, mayroong isang puno ng espiritu, na naglalabas ng aura, na bumubuo ng isang magaan na kurtina, kahit na sa ilalim ng kapangyarihan ng 2 malalakas na manlalaro, ang puno ay hindi pa rin nasira. Sinabi ni Senador. Sa espiritual na punong ito, may mga nakasabit na puti niebe na espiritual na mga prutas, na naglalabas ng maliwanag na liwanag tulad ng liwanag ng buwan. Ang espiritual na prutas na ito, na kinilala ni Chen Lei sa isang sulyap, ay ang bunga ng buwan. Ang Moonlight Fruit ay isa ring napakabihirang spirit fruit, na lubhang mahalaga. Ang Moon Fruit na ito ay may pag-aari ng paglilinis ng malakas na pil energy sa katawan, na ginagawang masiksik at dalisay ang pil, na magkakaroon ng magagandang benepisyo para sa paglusot sa nascent infant realm sa hinaharap. Kaya, ang fruit liquor na ito ay matatawag na pinakamahusay, at nakakuha ng atensyon ng 12-dosenang makapangyarihang tao sa paligid. Ang 2 malalakas na manlalaro sa field ay nakikipaglaban din para sa bunga ng liwanag ng buwan, ngunit pareho silang may parehong lakas, anuman ang itaas at mas mababang antas, at wala pa ring magagawa hanggang ngayon. Ang mga nakapaligid na malalakas na lalaki na nanood ng labanan ay masayang nakaupo sa kabundukan at pinanood ang mga tigre na nakikipaglaban. Gusto nilang hintayin ang 2 malalakas na tao na magpasya ng tagumpay o pagkatalo, o kahit na matalo sa isa't isa, bago sila kumilos, upang makinabang ang mabubuting mangingisda. Matapos makita ni Chen Lei ang prutas na ito ng alak, natural na interesado siya. Ang fruity na alak na ito, ngunit mabuti, ay hindi dapat palampasin pagkatapos makita ito. Kabanata 2202. Sa sandaling ito, ang 2 powerhouse sa gitna ng larangan ng digmaan ay muling nagsampalan, at pareho silang samuka ng 2 subo ng dugo sa isang iglap. Pagkatapos, umatras sila ng ilang kilometro at nagkaharap sa ere. Oo naman, siya ay isang disipulo ng Yin Demon Sect, ang kanyang lakas ay napakahusay,
at hinahangaan siya ni Gu. Sa oras na ito, sinabi ng isang malakas na lalaki, nakatingin sa malakas na lalaki sa itim na kamiseta, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gu Ziki, hindi ka rin masama. Hindi nakakagulat na maaari kang makatakas mula sa nood na mintang sa Sun Cultivation. Matatawag kang malakas na kalaban. Gayunpaman, bilang Sun Cultivator, laban ka sa akin at laban ka sa aking Yin Muzong. Oo, natatakot ka ba na ang aking Yin Demon Sect ay habulin at papatayin ka sa hinaharap? Panipi. Ang malakas na kabataang nakaitim na sando ay tumingin sa kanyang kalaban at nagbanta. Ha, napakalaki ng mundo, saan ka ba hindi makakapunta? Ayokong malilimitahan ng mga sekta, kaya hindi ako sumasamba sa anumang sekta. Kung hindi, anong sekta ang kasama ko? Kwalifikasyon. Walang problema sa pinto, Zukang, gusto mo akong takutin ng Yin Demon Sect, pero hindi mo magawa. Desidido akong kunin itong bunga ng liwanag ng buwan. Panipi. Si Zukang, isang disipulo ng Yin Demon Sect, ay malamig na ngumiti at sinabing, talaga, kung gusto mong makuha itong bunga ng liwanag ng buwan, kailangan mo munang pumasa sa aking antas. Para sa Moonlight Fruit na ito, determinado rin si Zukang na manalo. Sa pagkakataong ito, kung makukuha niya ang bunga ng liwanag ng buwan, pagkatapos ay makuha ang apoy, tiyak na tataas ang kanyang lakas, at siya ang magiging nangungunang 10 Young Masters ng Yin Demon Sect. So, itong alak na prutas, hindi niya rin naman siguro kayang sumuko. Okay, kung gayon kailangan nating makita kung sino ang makakakuha ng prutas na ito ng liwanag ng buwan. Malamig na sabi ni Gu Ziki, naghahanda na gawin itong muli. Teka, sa oras na ito, ikanaway ni Zukang ang kanyang kamay at sinabi kay Gu Ziki. Oh, bakit, natatakot ka? Tumingin si Gu Ziki kay Zukang at nagtanong sa malamig na boses. Takot, biro, hindi ako natatakot, pero ayoko namang makamura sa iba, hindi mo ba alam na may iba pang tao sa paligid natin? Lahat ng mga ito ay gustong kumita sa mga mangingisda at gusto tayong malugi, kahit kung talagang ito ay tunay na talunan, at ang mga taong ito ay hindi maaaring maging mas mura, kaya gusto kong makipag-deal sa iyo. Sabi ni Zukang. Anong kasunduan? Tanong ni Gu Ziki kay Zukang. Tama, talagang maput ang mga taong ito sa dilim. Sa pagitan natin, patayin natin ang mga taong ito sa dilim at linisin muna natin ang bukid. Pagkatapos, ikaw at ako ay lalaban para sa bunga ng buwan na may sariling kakayahan, paano pa? Sabi ni Zukang. Okay, yun lang. Paanong napakadaling samantalahin ang kalamangan ni Guye, ngunit kailangan mong manampa na hindi ka nababalik sa nitong bunga ng liwanag ng buwan sa panahong ito. Lumingon si Gu Ziki kay Zukang said. Natural yun, swear, sabi ni Zukang. Sabay na nanumpa sina Gu Ziki at Zukang na hinding-hindi sila gagawa ng anuman sa Moonlight Fruit hanggang sa mapatay nila ang lahat ng kaaway sa kanilang paligid. Matapos makumplito ang panunumpa, sina Gu Ziki at Zukang ay naging dalawang malamig na sinag, at bigla nilang pinatay sila sa labas. Si Gu Ziki at Zukang ay talagang bihirang master. Ang powerhouse na nakatago sa dilim, hindi mahalaga kung ang cultivation ay realm o combat power, ay hindi nila kalaban. Sa oras na ito, sina Gu Ziki at Zukang dalawang tao ay pinugutan ng ulo, at sila ay pinatay sa pagmamadali. Puff puff, Gu Ziki man o Zutang, ang kanilang mga pag-atake ay napakabangis. Sa isang iglap, ilang makapangyarihang tao ang napatay at namatay sa kamay ng dalawa. Ang natitirang mga powerhouse ay nasa kaguluhan. Noong una, gusto lang nila ang tubo ng mga mangingisda. Sinong mag-aakala na magkakasundo talaga sina Gu Ziki at Zukang na linisin ang field para harapin muna sila. Sa ilang sandali, ang mga nakapaligid na powerhouse ay nataranta, sunod-sunod na tumatakas sa labas na parang takot na mga ibon. Makakatakas ka ba? Ang mga mata ni Zukang ay kumislap ng isang dampi ng pagpatay na layunin, ang kanyang mga daliri ay pamitik, at ang mga itim na linya na nabuo ng itim na hangin ay lumipad palabas sa lahat ng direksyon, na humahampas sa makapangyarihang mga lalaking ito. Ang itim na linya ay napakalakas na ito ay direktang tumagos sa likod ng ilang mga martial artists ulo, pumutok, at ilang malalakas na lalaki ang bumagsak ng direkta sa lupa. Pagkatapos noon, muling bumaba ng bundok si Zukang na parang tigre, na pumatay sa isa pang malakas na lalaki. Nagulat din si Gu Ziki sa momentum sa kanyang katawan,
at hindi siya nagdalawang isip na patayin ang malalakas na nakapaligid sa kanya. May hawak siyang matalas na espada na may pambihirang liwanag at walang kap-oras na kapangyarihang pumatay. Siya ay pumunta sa lahat ng paraan, ang kanyang bilis ay napakabilis, ang ilang mga manunood na gustong kunin ang alok ay sunod-sunod, at sila ay brutal na nagulo. Si Chen Lei ay nasa direksyon din kung saan hinahabol at pinapatay ni Gu Ziki, ngunit hindi man lang nilinga ni Gu Ziki si Chen Lei, ngunit hinabol at pinatay lamang niya ang isa pang malakas na lalaki. Alam ni Chen Lei na maaaring hindi siya pinansin ng Gu Ziki na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang cultivation ay ang unang antas lamang ng Kaiyuandan Realm, at walang sinuman ang magseseryoso sa kanya. Si Chen Lei ay natural na masaya. Nang makita sina Gu Ziki at Zukang na hinahabol at pinapatay ang ibang tao, nawala ang figure ni Chen Lei at nagpakita siya malapit sa Moonlight Fruit, at kukunin na sana niya ang Moonlight Fruit sa kanyang kamay. Naghahanap ng kamatayan, tumigil ka na. Nang si Chen Lei ay sisimula na ang kanyang kamay, dalawang malakas na sigaw ang tumunog ng halos magkasabay, at dalawang figure ng tao, na may walang hangganang layuning pumatay, ay agad na pinatay sila. Ang dalawang figure ay sina Zukang at Gu Ziki. Kahit na nanumpa siya na magkakaroon siya ng isang kasunduan na palayain ang mga tao sa paligid ng field na gustong kunin siya sa alok, ang kanilang isipan ay nagbigay pansin na sa Moonlight Fruit. Sa sandaling ito, nang makita si Chen Lei na hindi alam kung siya ay buhay o patay, na gustong **** ang Moonlight Fruit, kung saan man siya nag-aalala tungkol sa paghabol sa ibang makapangyarihang mga tao, pinatay niya siya sa unang sandali, at nais na basagin ang sugat ni Chen Lei, katawan sa mga piraso. Sino ka, napakalakas ng loob, para makipaglaro sa harap namin? Tiningnan ni Gu Ziki si Chen Lei na may malamig na mga mata. Bakit mo siya kausapin ng kalokohan, katayin mo na lang. Si Zukang ay mas malupit, nagalit. Hindi niya inaasahan na nag-effort sila ni Gu Ziki, pero sa huli ay halos piliin ni Chen Lei si Peach. Patayin! Malamig na sigaw ni Zukang, at hindi nag-atubiling bumaril kay Chen Lei, sinampal siya, isang itim na palad, tulad ng isang maitim na ulap, patungo sa pagsupil ni Chen Lei. At hindi rin umimik si Gu Ziki. Hinawakan niya ang mahabang kutsilyo ng Zuliang, may dalang parang bituin na liwanag ng espada, at nilaslas patungo kay Chen Lei. Sabay na sinalakay ng dalawang powerhouse si Chen Lei, na naglagay kay Chen Lei sa panganib. Sa oras na ito, ang iba pang malalakas na lalaki na hinahabol ni Zukang at Gu Ziki ay lumingon din at tumingin sa direksyong ito. Sheesh! Sa pagharap sa mga pag-atake ni Zukang at Gu Ziki, pinitik ni Chen Lei ang kanyang palso at hinawakan ang Tianlei sword sa kanyang kamay, winuwagayway ang dalawang espada at hamampas kay Zukang at Gu Ziki. Saglit, dalawang sword lights na may parang kidlat na liwanag ang nagpapaliwanag sa mga mata ng lahat, para lamang makita ang pag-atake ni Zukang at Gu Ziki. Sa ilalim ng dalawang sword light na ito, tulad ng snow na sumasalubong sa nakakapasong araw. Gumuho sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos nito, lumipas ang dalawang sword light, dumaan sa leeg ni Zukang at Gu Ziki. Ang dalawang ulo ay tumaas sa langit, at ang dugo ay nag-spray ng 10-10 metro ang taas. Paano ito posible? Ang ilang malalakas na tao na nakaligtas ay nagulat at hindi makapaniwala. Pinutol ni Chen Lei ang ulo ni Zukang at Gu Ziki sa isang galaw. Sa sandaling ito, tinanggal ni Chen Lei ang Moonlight Fruit, nanginginig ang kanyang figure, at nawala sa harap ng lahat. Kabanata 2203. Ako, anong nakita ko? Tulala na sabi ng isang malakas na lalaki, hindi siya makapaniwala sa mga mata niya. Pinunasan din ng isa pang malakas na lalaki ang kanyang mga mata, pakiramdam niya ay nasilaw siya, ngunit pagkatapos niyang kuskusin ang kanyang mga mata, tiningnan niyang mabuti at nakita niyang nakababanga ang katawan ni Zukang at Gu Ziki. Sa lupa, nabahiran ng pula ang dugo, at saka ko napagtanto na ang nakita ko ngayon ay hindi isang ilusyon. Paano ito posible? Ang taong ngayon ay tila isang tao sa unang antas ng Yuandan Realm. May isa pang malakas na lalaki na bumubulong sa sarili. Hindi ako naniniwala, kasi may impression siya kay Chen Lei. Siya ay talagang isang malakas na tao sa unang antas ng Yuandan Realm, ngunit siya ay isang malakas na tao sa unang antas ng Yuandan Realm. Posible bang pumatay ng dalawang malakas na Yuandan Realm sa ika-4 na layer sa isang galaw?
Tiyak na nagpapanggap ang batang ito na baboy at kumakain ng tigre. Hindi ko alam kung anong teknik ang ginamit niya para itago ang cultivation. Malinaw na malakas siya, ngunit nagpanggap pa rin siyang mahina, na sobrang walang hiya. May isa pa, sabi ng mga malalakas. How walang hiya, ang ganoong tao ay dapat mag-ingat dahil walang bottom line. Ang ilang malalakas na tao na nakaligtas ay hindi nang ahas na manatili, ngunit mabilis na umalis dito. Gayunpaman, sa Zion Mountains, mayroong isang alamat. May isang lalaking may napakataas na lakas, ngunit napakawalan siya, na nagpanggap na isang baboy at kumakain ng tigre, at pumatay ng 2 Yuandan Realm 4th layer sa isang galaw. Ang lakas ng 2 Yuandan Realm 4th level powerhouses ay sikat na sikat, at sila ay sinasukang at busiki. At ang alamat na ito sa lalong madaling panahon ay kumalat sa buong Zion Mountains, na ginagawang alerto ang hindi mabilang na makapangyarihang mga tao sa Zion Mountains. Mag-ingat sa mga taong nasa unang antas ng Yuandan Realm, ang walang hiyang taong ito, talagang nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Chen Lei na ang kanyang reputasyon ay kakalat ng ganoon kabilis. Pagkatapos niyang makuha ang Moonlight Fruit, kinuha din niya ang mga storage ring ni Busiki at sukang ng sabay. Ang pag-alis sa lugar na ito nang may tama at mali. Pagkaalis ni Chen Lei, ayaw niyang kunin ang Moonlight Fruit. Sayang ang pagkuha ng Moonlight Fruit sa ganitong paraan. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon na gawing Moonlight Pill, mapapalaki niya ang epekto nito ng ilang puntos pa. Pagkalipas ng ilang araw, wala pa ring nakita si Chen Lei tungkol sa sunog, ngunit ang ekspresyon ni Chen Lei ay sobrang pangit. Dahil nitong mga nakaraang araw, narinig niya ang mga tsismis na ito mula sa ilan pang makapangyarihang tao. Ano ba, nagpapanggap akong baboy at kumakain ng tigre, walang iya ako, anong espesyal? Medyo nagalit si Chen Lei, saan siya walang iya, saan siya nagpanggap na baboy at kumakain ng tigre, siya ang orihinal na unang antas ng Yuandan Realm, okay. Sa kasamaang palad, kahit na mabaliw muli si Chen Lei, hindi ito makakatulong. Ang buong Zion Mountain Range ay nagkalat ng ganoong balita. Matapos makita si Chen Lei, ilang malalakas na tao ang tumalikod at tumakbo habang tumatakbo. Sabi, ito ay marahil isang walang hiyang lalaki na nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre. Mahalaga para sa amin na makatakas ng mabilis. Panipi. Oo, nabalitaan ko na hindi lang siya walang hiya, kundi masama at malabag din. Paano maaaring mangyari ang gayong paglihis sa Zion Mountains? Sa ngayon, ang reputasyon ni Chen Lei ay masasabing lumalaganap ng higit at higit na kaiyahiya, na ginagawa siyang isang walang hiyang, perwisyo at mapagnanasang malaking demonyo. Pupunta ako. Si Chen Lei ay labis na nanlumo, at hindi inaasahan ang mga bagay na magiging ganito. Boom! Biglang yumanig ang bundok, at isang lilang apoy, tulad ng isang maliit na araw, ang tumaas sa kalangitan at lumipad sa kailaliman ng Zion Mountain. Ito ay isang uri ng apoy. Nang makita ni Chen Lei ang eksenang ito, hindi na siya ma-depress, kaya tumalon siya sa hangin at hinabol ang lilang apoy na ito. Sa sandaling ito, hindi lamang si Chen Lei ang nakakita ng eksenang ito. Sa buong Zion Mountains, karamihan sa mga makapangyarihang tao ay nakakita ng apoy na ito, at lahat sila ay nabaliw, hinabol ang apoy na ito. Ang bilis ng apoy ay napakabilis, tulad ng isang lilang meteor, na lumilipad patungo sa kailaliman ng Zion Mountain. Sa lugar na pinakamalapit sa sunog, mabilis na natunton ng ilang makapangyarihang tao ang sunog na ito. Sila ang unang nakatuklas ng apoy na ito, ngunit hindi nila inaasahang magsisimula ng apoy at lumikha ng fire escape. Sa anumang kaso, iwanan ang apoy sa iyong mga kamay. Ang malalakas na lalaking ito ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at itinulak ang kanilang mga kakayahan sa katawan sa sukdulan, hinahabol sila, kahit na umabot sila sa kailaliman ng Zion Mountains, tumanggi silang sumuko. Sa oras na ito, hinabol din ng 5 inspector ng Tiger God gang si Chen Lei at lumitaw sa Zion Mountain. Ang mga inspector ng Wuro na ito, na lahat ay malakas sa ika-7 antas ng Yuandan Realm, ay natural na nakakita ng apoy na ito sa unang pagkakataon. Ang swerte ko talaga, hindi ko inaasahan na makasalubong ko ang apoy. Hindi ganoon kahalaga na habulin si Chen Lei. Ang pinakamahalagang bagay ay magsindi muna ng apoy.
Halos magkasabay na lumipad ang 5 inspector patungo sa direksyon ng apoy. Dapat mong malaman na wala sa 5 inspector ang sumama sa sunog. Kung maaari mong makuha ang apoy sa oras na ito, ang mga benepisyo ay mas malaki kaysa sa anupaman. Umuungol, biglang umalangaw-ngaw ang mga pagsabog ng halimaw na yumanig sa buong hanay ng bundok, at ang paglitaw ng mga buto ng apoy ay nagulat din sa mga nakakatakot na hayop sa kailaliman ng Zion Mountain Range. Ang mga pangunahing hayop na ito ay may parehong walang katulad na pagkauhaw sa apoy, at ang lakas ng mga pangunahing hayop na pinagsama sa apoy ay ilang beses din o kahit 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa mga pangunahing hayop na walang pagsasanib ng apoy, at maaaring lumaki sa isang malakas na antas ng Beastmaster. Sa mga kabundukan, ang malalaki at nakakatakot na mga figure ay pumailan lang sa hangin, humahabol sa apoy, ngunit ang mga figurang ito ay ang mga makapangyarihang primitive na hayop. Sa sandaling ito, ang apoy ay naging isang daloy ng liwanag, lumilipad sa harap, at sa likod ng apoy, mayroong maraming malalakas na lalaki at mga halimaw na yuan, na nagiging isang agos, na humahabol sa kanila. Wow! Sa wakas, lumipad ang tinder sa kailaliman ng Zion Mountain, kung saan lumitaw ang isang lawa ng purple lava. Napakataas ng temperatura. Ang material ay agad na nahulog sa lawa ng magma at nawala. Sa tabi ng lawa, daan-daang makapangyarihang tao at Yuan Beast ang nagtipon dito at tumingin sa Purple Lava Lake. Sinundan din ni Chen Lei ang karamihan, sumusubaybay dito, at nakita niya ang mga apoy na bumabagsak sa magma lake sa kanyang sariling mga mata. Sa lawa ng magma na ito, nagpatuloy ang paglabas ng mga bula mula sa ilalim ng lawa, at pagkatapos ay sumabog, na nagbuga ng mga alon ng lilang apoy, ang temperatura ay kamangha-mangha. Sa ibabaw ng lawa ay may namumulaklak na mga lilang lotus na bulaklak sa ibabaw ng mga lilang bulaklak ng lotus ay may mga lilang apoy na tumatalon. Maraming mga powerhouse sa paligid ang nagniningas na mga mata. Nakita nila itong purple lotus flower. Ang lilang lotus na bulaklak na ito ay isang kayamanan ng apoy at napakahalaga. Kahit na hindi mo magagamit ang mga ito, maaari mong kunin ang mga ito sa halip. Maraming mahahalagang bagay. Dito, ito raw ay lupain ng mga kayamanan syempre. Ang pinakamahalaga ay ang apoy sa ilalim ng lawa. Gayunpaman, kung paano papatayin ang apoy mula sa Purple Magma Lake ay isang problema. Kabanata 2204. Ang Purple Magma Lake ay umaalon, naglalabas ng nakakatakot na mataas na temperatura, at hindi maarok. Ang hirap kasing abutin ng langit kung gusto mong pumasok sa lawa at makahanap ng apoy. Sa oras na ito, sa baybayin ng lawa, mayroong hindi lamang daan-daang Yuan Dan Realm powerhouses, kundi pati na rin ang daan-daang nakakatakot na Yuan Beast. Wow! Isang fire snake ang naging apoy, na sumugod sa Purple Lava Lake, sinusubukang hanapin ang apoy. Ang fire snake na ito ay natural na pinalamutian ng mga fire rune sa katawan nito, na hindi natatakot sa mataas na temperatura ng magma. Sa katunayan, ito mismo ay nilinang mula sa underground na magma. Sa makatuwid, ang fire snake na ito ay dumiretso sa magma lake na gustong makuha muna ang apoy. Hoy! Gayunpaman, sa sandaling ang ahas ng apoy na ito ay pumasok sa lawa ng magma, lumitaw ang itim na usok. Ang ahas ng apoy na ipinanganak sa magma na ito ay direktang nasunog, na naiwan lamang ang mga buto ng Snow White Snake, lumipad abo sa pamamagitan ng lilang magma pagkatapos ng ilang sandali, ganap na disintegrated sa abo. His! Daan-daang malalakas na tao sa paligid, matapos makita ang eksenang ito, lahat sila ay nakahinga ng hangin. Nakakatakot talaga ang temperatura nitong purple magma. Nagpakita rin ng takot ang grupo ng mga Yuan Beast, at labis silang natakot sa Purple Lava Lake na ito. Ang mga elementarya na hayop na ito ay napakatalino, at ang kanilang karunungan ay hindi mas mababa kaysa sa mga tao. Sa sandaling ito, biglang, sa gitna ng Purple Lava Lake, isang malaking purple fire lotus ang lumitaw mula sa ibabaw ng lawa, at pagkatapos ay dahan-daang namumulaklak. Ang mga layer ng purple lotus petals ay bumukas, na nagpapakita ng isang purple na lotus platform, at sa gitna ng lotus platform, isang lilang apoy ang tumalon at pumailan lang, namumulaklak na may napakatalino na liwanag. Iyan ba ang apoy na lumitaw sa gitna ng Purple Lava Lake?
Ilang malalakas na tao sa paligid, nang makita nila ang apoy na hawak ng pinakamalaking Purple Fire Lotus sa Purple Lava Lake, lahat sila ay bumulalas. Ang ganitong uri ng apoy ay nabuo sa pamamagitan ng condensation ng Purple Fire Lotus na ito. Ilang malakas na haka-haka na tulad nito. Matapos makita ang apoy sa gitna ng Purple Magma Lake, lahat ng powerhouses ay nagpakita ng kasakiman sa kanilang mga mata. Sa Purple Lava Lake, hindi pa nila naaagaw ang apoy, ngunit ngayon, itong apoy na binhi ay hawak malapit sa Purple Fire Lotus at lumitaw sa gitna ng lawa. Umuungol. Sa oras na ito, umuungal din ang ilan sa mga elementarya na sumunod na hayop, na niyayanig ang mga bundok at kagubatan, na nakakatakot. Biglang nabaliw ang mga elementary na nilalang na ito at tuwang-tuwang inatake ang mga makapangyarihang tao. Walang ano-ano'y patuloy na umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Ang makapangyarihang mga lahi ng tao sa tabi ng lawa ay hindi inaasahan na ang mga Yuan Beast na ito ay biglang mababaliw, nahuli, at tuluyang mawawala. Sa isang iglap, mahigit 100 tao ang napatay. Pinunit, o kinagat ng hayop, ang kanyang leeg. Ang mga pangunahing hayop na ito, sa katunayan, ay matagal nang hindi nasisiyahan sa makapangyarihang lahi ng tao. Ang kalaliman ng kabundukan ng Zion ay ang teritoryo ng elementarya na mga hayop. Ngayon, hinati na nila ang napakaraming makapangyarihang lahi ng tao. Kung hindi dahil sa pagsubaybay ng apoy, ang mga Yuan Beast na ito ay nagsimula na sa pag-atake sa malakas ng sangkatauhan. Ngayon, isang uri ng apoy ang lumitaw sa gitna ng Purple Magma Lake, ang mga Yuan Beast na ito ay hindi na makalaban, at direktang inatake ang sangkatauhan na pumasok sa kailaliman ng Zion Mountain. Patayin! Ang mga puwersa ng sangkatauhan, natural, ay hindi uupo at maghintay para sa kamatayan, sila ay sumigaw ng isa-isa, at inatake ang mga elementarya na nilalang, at ang labanan ay sumiklab sa isang iglap. Ang Purple Magma Lake ay naging isang mabangis na larangan ng digmaan sa isang iglap. Para sa apoy, nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng Yuan Beast at ng malakas na lahi ng tao. Kasama rin dito si Chen Lei, at tinarget ng bakal na unggoy, at malupit niyang pinatay si Chen Lei. Ang bakal na unggoy na ito, na natatakpan ng mahabang buhok na parang bakal na karayom, nagpapalabas ng itim na liwanag, ay mahigit 10 talampakan ang taas, at may metal na kinang na umaagos sa katawan nito. Ito ay isang 3-tiered Yuan Beast sa Yuan Dan Realm. Gayunpaman, ang bakal na unggoy na ito ay may pambihirang talento, pambihirang lakas sa pakikipaglaban, at nakakatakot. Ang bakal na unggoy ay kasing bilis ng kuryente, napakaliksi, tumatalo ng libu-libong metro, nagdadala ng malakas na hangin, at dumiretso sa Chen Lei. Nakita ni Chen Lei ang bakal na unggoy na umaatake, at ang Tianlei Sword Fetus ay direktang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, binuksan niya ang Fuhu Divine Sword Art, at isang kahangahangang sword light ang dumiretso patungo sa bakal na unggoy. Sa liwanag ng espada na ito, nagkaroon ng napakalaking presyon, na nagparamdam sa bakal na unggoy na pumipintig, na parang kaharap ang pinakamalakas na natural na kaaway, ito ay direktang pinigilan, at nagkaroon ng sandali ng pagkawala ng malay. Sa sandaling ito ng pagkawala ng malay, iniwagayway ni Chen Lei ang sword light ng Tianlei Sword, at agad na tumawid sa leeg ng bakal na unggoy at pinugutan ng ulo ang bakal na unggoy. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng Fuhu Divine Sword Art na ito ay hindi lamang dahil ang swordsmanship ay katangi-tangi at matalas, kundi dahil maaari rin itong maglabas ng isang uri ng pressure. Divine Sword at Fuhu Sword Art, may matinding pang-aapi sa mga nilalang ng tigre. Ang mga tigre ay may kapangyarihan ng mga tigre. Ang mga pangunahing hayop tulad ng mga tigre sa gitnang mundo ay maaaring tawaging hari ng mga hayop. Ang mga tigre ay kasing lakas ng mga bundok. Gayunpaman, ang tibak ng tigre ay maaaring sugpuin ang kapangyarihan ng tigre, na nagpapakita ng kapangyarihan ng espada ng tigre. Grabe ang pressure. Malakas ang espiritu ni Chen Lei at pambihira ang kanyang katalinuhan. Nalinang niya ang paglilinang ng espada mula Fuhu hanggang sa kaharian ng malaking tagumpay, at ang kanyang pagiging espada ay sinamahan ng malakas na espiritual na presyon. Ang bakal na unggoy na ito, bagamat nakakatakot ang kapangyarihan nito, ay direktang napigilan sa ilalim ng espiritual na pamimilit ng Fuhu Divine Sword, at pinutol ng espada ni Chen Lei.
Matapos pugutan ng ulo ang Iron Monkey, mabilis na umatras si Chen Lei at tumayo gamit ang espada, pinagmamasdan ang nakapaligid na sitwasyon. Sa oras na ito, ang lawa ay naging gulo, ang lahat ng elementarya na mga nilalang na ito ay baliw na umaatake sa maraming malalakas na lahi ng tao, at mayroon ng mga bangkay sa lupa. Bagamat sinubukan ng malalakas na lahi ng tao ang kanilang makakaya na labanan, mas marami pang elementarya na hayop, at mayroon silang kalamangan sa sandaling ito. Higit pa rito, sa pamamagitan ng pagmamasid, natuklasan ni Chen Lei na ang mga elementarya na nilalang na ito ay tila organisado at alam ang ilang pakikipagtulungan. Sa halip, sila ay lahi ng tao, ngunit sila ay nakakalat sa buhangin, nakikipaglaban sa kanilang sarili. Parang laging may halimaw na hari sa dilim, na namumuno sa mga primitive na hayop na ito. Kung gaano kayaman ang karanasan sa pakikipaglaban ni Chen Lei, natuklasan niya ang ilang misteryo sa isang iglap. Noong siya ay nasa Netherrealm, nag-utos siya ng hindi mabilang na malalaking labanan, at isa na siyang mahusay na tactical master. Sa oras na ito, ang pagganap ng Yuan monster na ito ay naging dahilan upang pagdudahan ito ni Chen Lei. Si Chen Lei ay nagmamasid, habang nilalabanan ang mga pag-atake ng Yuan Beast, ngunit ang bawat Yuan Beast na umatake kay Chen Lei ay madaling na-resolve niya. Ang Tiger God Sword ay nakikipagtulungan sa Heavenly Thunder Sword na si Titus, ang kapangyarihan nito ay talagang nakakatakot. Sa oras na ito, pinili ni Chen Lei na bawasan ang kanyang pagkonsumo hanggat maaari upang mailigtas ang kanyang lakas, dahil alam niya na sa sandaling ito, kung mauubos ang kanyang lakas, tiyak na magiging dead end ito sa huli. Hoy! Sa oras na ito ay isa pang Yuan Beast, papunta kay Chen Lei sa Rurok. Ang cultivation base ng Yuan Beast na ito ay umabot na sa ikalimang antas ng Yuandan Realm. Ito ay isang silver fox na may pilak na liwanag na kumikinang sa katawan nito. Napakasilaw, parang isang maliit na silver sun. Nakakuha ito ng sinag ng silver light, na lubhang nakakatakot at tumama sa vital organs ni Chen Lei. Kabanata 2205. Ang silver fox na ito ay higit pa sa 10 metro ang laki, na may 3 pilak na buntot sa likod nito, tulad ng 3 banal na letigo, na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Hinarap ni Chen Lei ang silver fox na ito, at iwinagayway din ang Tianlei sword gulong. Maya-maya, parang talon ang liwanag ng espada. Inilagay ni Chen Lei ang isang layer ng sword screen sa kanyang harapan upang harangan ang ningning ng silver fox. Ito ay isang pilak na block. Ang mga sinag ng pilak na ilaw na ibinubuga ng silver fox na ito ay tumama sa takip ng espada, at bigla itong nabasag, naging mga piraso ng ulan, at lumilipad sa lahat ng direksyon. Ang mga braso ni Chen Lei ay patuloy na nanginginig, at ang lakas ng pag-atake ng silver fox na ito ay kamangha-mangha. Ang silver fox ay gumawa ng langit-ngit na tunog sa pagpatay na suntok, at ang mga sound wave ay kumalat na parang mga ripple. Ang tunog ng pagsipol ng silver fox ay naging sanhi ng pagkahilo ng marami sa mga eksperto ng tao sa kanilang paligid, at ang kanilang mga reaksyon ay mabagal sa kalahating beat. Sinamantala ng mga Yuan Beast na umatake sa kanya ang pagkakataon na masubitan at mapatay pa. Galit na sumangot si Chen Lei, ang tunog ng pagsipol ng silver fox ay naglalaman ng pag-atake ng mga Diyos at kaluluwa, na napakalakas. Gayunpaman, matagal nang pinaghandaan si Chen Lei. Sa kanyang isipan, mahigpit na binantayan ng Immortal Ding ang kaluluwa, at ang pag-atake ng kaluluwa ng Silver Fox ay ganap na hindi epektibo laban kay Chen Lei. Para kay Chen Lei, iniwagayway niya ang Tianlei sword bulong at nilaslas ang Silver Fox. Gamit ang espadang ito, ginamit ni Chen Lei ang Fuhu Divine Sword Trick, at isang bilog ng espiritual na pamimilit ang bumuhos mula sa espada, patungo sa Silver Fox cover. Sa isang iglap, ang Silver Fox ay nabalot ng mental pressure na ito, at blanko ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, nilaslas ni Chen Lei ang leeg ng Silver Fox gamit ang isang espada, at pinutol ang Silver Fox sa ilalim ng espada. Sa sandaling ito, biglang muling nagliwanag ang mga mata ng Silver Fox, at sa kakaibang sipol, gusto niyang tumakas. Nakakalungkot lang na masyadong mabagal ang reaksyon ni Silver Fox, at pinutol ng espada ni Chen Lei ang kanyang ulo. Kaya lang pagkatapos putulin ni Chen Lei ang ulo ng Silver Fox, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam,
parang hindi niya pinatay ang Silver Fox na ito. Hoy! Sa sandaling ito, naramdaman ni Chenlei ang malakas na hangin na nagmumula sa kanyang likuran, at ang tunog ng paglusob sa hangin ay biglang tumunog, na nagparamdam kay Chenlei ng malaking panganib. Hindi man lang ito inisip ni Chenlei, ang kanyang katawan ay lumipat sa gilid sa isang iglap, ngunit siya ay binaril pa rin sa balikat, at si Chenlei ay natamba ng isang malaking puwersa, at ang kanyang balikat ay halos madurog. Lumingon si Chenlei at tumingin sa kalaban na umatake sa kanya. Natigilan siya saglit. Ito ay talagang isang Silver Fox, ngunit ang Silver Fox na ang ulo ay pinutol niya ay nawala. Tiningnan ni Chenlei ang Silver Fox na umatake sa kanya, at natagpuan ang tatlo sa mga Silver Fox na ito. Sa kasalukuyan, dalawa na lang ang natitira. Ang bawat isa sa iyong tatlong buntot ay kumakatawan sa isang buhay. Gusto kong makita kung paano ka bubuhayin pagkatapos kang pugutan ng 3 beses. Agad na gustong maunawaan ni Chenlei ang paggising nitong Silver Fox. Pagkatapos nito, iniwagayway niya ang gulong ng espada ng Tianlei at muling hinampas ang Silver Fox. Sa pagkakataong ito, nag-iingat si Silver Fox laban sa Excalibur Sword ni Chenlei, isang pilak na liwanag ang lumitaw sa kanyang ulo, pinuprotektahan ang kanyang sarili, at ginagarantiyahan na hindi mapipigilan ng Excalibur Sword ni Chenlei. Gayunpaman, minamaliit pa rin ni Silver Fox ang Fuhu Excalibur, o minamaliit ito ni Chenlei bagamat nagpumilit siya, pinigilan pa rin siya ng espiritual na pamimilit na dala ng Fuhu Excalibur, at nagkaroon ng sandali ng pagkawala ng malay. At ang sandaling ito ng pagkawala ng malay ay sapat na para kay Chenlei ang Tianlei Sword Fetus ay kumaway at pinutol ang ulo ng Silver Fox. Sa oras na ito, tiningnan ni Chenlei ng mabuti ang bangkay ng Silver Fox na ito, at nalaman niyang ang bangkay ng Silver Fox ay naging medyo energy rain at tuluyang nawala, at ang Silver Fox na ito ay muling namuo sa di kalayuan. Sa bagong katawan, gaya ng inaasahan ni Chenlei, mayroon lamang isang buntot sa likod ng Silver Fox. Sa sandaling ito, nang tumingin ang Silver Fox na ito kay Chenlei, isang bakas ng gulat ang sumilay sa kanyang mga mata, at medyo natakot na siya. Si Chenlei ay nagpakawala ng mahabang tawa, ang kanyang figure ay parang kuryente, at muling hinampas ang Silver Fox. Sa pagkakataong ito, ang Silver Fox ay tumalikod at tumakbo palayo, ngunit isang electric light ang lumipad at tumama sa Silver Fox, dahilan upang ang bilis nito ay agad na bumagal. Sa oras na ito, pinatay siya ni Chenlei, ipinakita muli ang Fuhu the Excalibur Sword Art, at ang ulo ng Silver Fox ay pinutol ng isang espada. Sa pagkakataong ito, ang Silver Fox ay nagpakita ng isang malaking katawan, at ang dugo ay natipon sa ilalim ng katawan sa isang batis, at hindi na maaaring mamatay. Umuungol, pagkaraang patayin ni Chenlei ang Silver Fox, isang galit na dagandong ang tumunog, at isang napakalaking pressure ang agad na nakalock kay Chenlei. Naramdaman lang ni Chenlei ang napakalaking pressure na ito, na halos matrap siya sa putik, hindi makagalaw, at nabigla ang kanyang puso. Ang pagkakaroon ng mapilit na elementary monster ay tunay na nakakatakot. Sa sandaling ito, isang dilaw na ilaw, tulad ng kuryente, ang tumama kay Chenlei. Sa sandaling ito, bahagyang umikot ang Yuandan sa katawan ni Chenlei, naglalabas ng maraming electric light, pinipigilan ang nakakatakot na presyon, at nabawi ni Chenlei ang kanyang kakayahang kumilos. O'clock. Isang flash ng kidlat ang sumabog sa ilalim ng mga paa ni Chenlei, at ang kanyang buong katawan ay nawala sa isang iglap. Sa sandali ng kanyang kamatayan, iniwasan niya ang kakilakilabot na dilaw na liwanag. Pagkatapos noon, lumitaw si Chenlei libu-libong metro ang layo at tumingin sa dilaw na ilaw. At ang dilaw na ilaw na ito ay lumitaw din sa oras na ito. Ito ay naging isang mini na bersyon ng mabangis na tigre ng Yuan. Ang mabangis na Tiger Beast na ito ay halos kalahating metro lamang ang laki, tulad ng isang malaking tabby cat. Ngunit ang malakas na pamimilit na ibinubuhos nito ay malakas, at ang kapangyarihan nito ay umabot sa elemental core. Ang ikapitong antas ng kaharian ay lubhang nakakatakot. Natuklasan din ni Chenlei na ang mini na bersyon ng Tiger Yuan Beast na ito ay maaaring makaimpluwensya sa mga aksyon ng iba pang Yuan Beast sa bawat galaw. Gumalaw ang puso ni Chenlei, at malinaw na ang mini version na ito ng Tigre Elemental Beast ay dapat ang hari ng mga hayop sa grupo ng mga elemental na hayop.
Sa katunayan, ang mabangis na tiger-based beast na ito, sa Zion Mountains, ay isang napakabihirang tiger-based beast na tinatawag na Xuanho. Sa lahat ng elementarya na hayop, si Xuanho ay maaaring mag-rank sa nangungunang 10 sa mga tuntunin ng talento. Ang elementary Xuanho beast na ito, na may mahinang talento at medyo malas, ay hindi kasama sa karera. Gayunpaman, ang itim na tigre na ito ay maaaring maging hari at hegemon ng Zion Mountain. Sa pagkakataong ito ay naghahanap ng apoy, ang itim na tigre na ito ay agad na dinaig ang lahat ng primitive na hayop. Ang mga primitive na hayop na ito ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. Matapos kontrolin ang primitive na hayop na ito, ang itim na tigre na ito, ng buong katiyakan, ay makakakuha ng ganitong uri ng apoy. Sa makatuwid, uutusan ni Xuanho ang lahat ng primordial beasts na salakayin ang malalakas na tao sa unang pagkakataon, at sipain muna ang katitisuran na ito. Naging maayos ang lahat, ngunit nakatagpo si Xuanho ng mahirap na tao tulad ni Qianlei, at 12 ng Yuan Beast ang namatay sa mga kamay ni Qianlei. Nang ang Silver Fox Yuan Beast ay namatay din sa mga kamay ni Qianlei, ang Xuanho Yuan Beast sa wakas ay hindi na napigilan, at binaril ang sarili upang patayin si Qianlei. Kaya lang hindi inaasahan ni Xuanho Yuanmon na magre-react si Qianlei ng ganoon kabilis na hindi siya mapipigilan ng kanyang huwei. Sa sandaling ito, ang Xuanho na ito ay tumitig kay Qianlei ng mariin, at ang pamimilit ng pinakamataas na hari ay nagmula sa kanyang katawan, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga halimaw na yuan upang manginig, maging ang makapangyarihang lahi ng tao. Lahat sila ay naapektuhan, at ang kanilang mga aksyon ay naging tunay na pambihira, mabagal. Kabanata 2206. Pagkatapos ay sumugod si Xuanho patungo kay Qianlei sa sobrang nakakatakot na bilis. Tumaas ang kanyang mga kuko, pinunit ang kawalan, nagniningning sa banal na liwanag, at pinatay si Qianlei. Ang itim na tigre na ito ay hindi malaki, ngunit ang momentum nito ay nakakagulat, at ang mga kuko nito ay naglalaman ng labis na nakakatakot na enerhiya. Sa pagitan ng mga indayog, tila may sunod-sunod na kulog sa kawalan, na nakakakilabot. Lalo na, ang itim na tigre na ito ay nagpapalabas ng mabangis na kapangyarihan ng isang tigre, na parabang ang enerhiya nito ay napaka-substantive, na ginagawang napakabagal ng mga pagkilos nito. Sa sandaling ito, si Qianlei, na nakaharap kay Xuanho, ang Yuan Dan sa kanyang katawan ay mabilis na tumalikod, na natunaw ang malakas na pamimilit ni Xuanho. Sa kaluluwa ni Qianlei, mayroon ng isang fairy tripod na nagbabantay sa kanya, na hindi naapektuhan ng pamimilit ng tigre, at ang kanyang orihinal na tableta, na isinama sa lower realm martial soul, ay maaari ding harapin ang mga mental attack. Sa makatuwid, kahit na ang malakas na pamimilit ni Xuanho ay lubhang nakakatakot, ngunit ang impluensya nito kay Qianlei ay hindi pa rin ganoon kalaki. Direktang bumagsak ang mga kuko ni Xuanho, na naglalabas ng gininto ang sinag ng enerhiya. Ang presyon na dinadala sa paa na iyon ay hindi nagresulta sa isang aktwal na pagbaril. Ang pressure na dala ng paa ay nagdulot ng matinding pressure kay Qianlei, at tumayo si Qianlei. Sa lugar na iyon, isang serye ng mga nakakatakot na bitik ang lumitaw sa lupa, at mabilis pa rin itong kumakalat palabas. Boom! Sa wakas, nahulog ang paa na ito, at kumulo ang gintong enerhiya. Sa loob ng 1,000 milya, ang lahat ng malalaking bato ay lumipad at sumabog sa mga piraso sa hangin, nakakatakot. At nakita ni Qianlei ang pagbagsak ng binti ni Xuanho mula sa shot na ito, ngunit hindi niya ginamit ang Tiger Divine Sword, ngunit sa halip ay ikanaway niya ang kanyang kamao upang salubungin ang sobrang nakakatakot na suntok na ito. Pinisil ni Qianlei ang Heaven Shaking Seal Art, isang malaking anino ng Heaven Shaking Seal ang lumitaw sa kanyang kamao, at hinampas ang malaking kuko na sinampal ni Xuanho. Boom! Biglang sumabog ang isang dagandong sa mga tainga ng malakas, at ang alon ng hangin ay gamulong at yumanig sa ilang malalakas na halimaw at lahi ng tao sa malapit. Para naman kay Qianlei, naramdaman din niya ang isang malaking kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Hindi siya nakapagpigil, at umatras siya ng ilang kilometro, at pagkatapos ay tumayo siya ng matatag. Tungkol naman sa itim na tigre, naitaboy din ito ng napakalaking puwersa, na nagbasag ng ilang mga bato ng sunod-sunod, at pagkatapos ay tumayong matatag. Kasabay nito, tumingin siya kay Qianlei na may layuning pumatay.
Naramdaman ni Chen Lei na malapit ng mabali ang kanyang braso, at ang itim na tigre na ito ay may pambihirang pisikal na lakas. Sa pagkakataong ito, gustong labanan ni Chen Lei si Xuanho, higit sa lahat dahil gusto niyang subukan kung gaano kalupit ang kanyang pisikal na lakas. Matapos kunin ni Chen Lei ang ginintoang prutas sa katawan, ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na bumuti sa loob ng ilang panahon, at ang nakapagpapagaling na epekto ng ginintoang prutas sa katawan ay talagang gumagana pa rin. Hanggang ngayon, alam lang ni Chen Lei na napakalakas ng kanyang pisikal na lakas, ngunit hindi masyadong malinaw kung gaano ito kalakas. Ngayon, sa tulong ni Xuanho, lubos na nasisiyahan si Chen Lei sa pagsusumikap ni Xuanho. Nakakatakot talaga ang Xuanho na ito. Maaaring siya ay nasa unang antas ng Yuandan Realm, at may kaparehong pisikal na katawan tulad nitong Xuanho, na isang lubhang pambihirang tagumpay. Sa oras na ito, halos tumigil ang mga halimaw na Yuan at ang lahi ng mga tao sa kanilang paligid para panuurin ang labanan sa pagitan ni Chen Lei at Xuanho. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Xuanho, naapektuhan din ang mga Yuan beast na ito, at kinailangan nilang pansamantalang ihinto ang pag-atake. Tumingin si Xuanho kay Chen Lei at nagpakawala ng tigre na umuungal. Ang mga bilog ng golden sound wave ay agad na kumalat mula sa kanyang bibig, patong-patong, tulad ng isang rumaragasang alon na tumatama sa dalampasigan, umaatake kay Chen Lei. Ang gintong singsing na ito ng mga sound wave ay mas nakakatakot at sinira ang lahat. Ilang yuan na hayop sa gilid ang naapektuhan ng sound wave, at agad silang sumabog sa ambon ng dugo. Nakaharap sa mga gintong sound wave na ito, iwinagayway ni Chen Lei ang Tianlei sword gulong, at ang liwanag ng espada ay biglang yumanig sa kalangitan, naging isang sword curtain, na humaharang sa kalangitan na puno ng mga golden sound wave. May malakas, siksik, parang bakal na tunog sa hangin, na para bang may totoong sandata na nakikipagkompetensya sa fites ng espada ng Tianlei, hindi mabilang na gintong bituin na ulan ang bumuhos. Ang gintong bituin na ulan na ito ay lumipad sa kawalan, nahulog sa lupa, at winasak ang kawalan. Tumagos ang lupa, sobrang nakakatakot. Ang mga powerhouse sa paligid na nanunood ng labanan ay nagbago lahat ng kulay. Paano nila malalabanan ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan? Sa kasalukuyan, kabilang sa sangkatauhan, ang 5 pangunahing supervisor ng Tiger God Gang, 3 lamang ang natitira sa ngayon. Ang 5 pangunahing supervisor ng paglilinang ay nasa ikapitong palapag ng Yuandan Realm. Sa grupong ito ng malalakas na lahi ng tao, ang pinakamakapangyarihang Qiang, na nasa ilalim din ng mesensi ng pangangalaga ni Xuanho, ay nag-utos sa malalakas sa Yuan beasts na salakayin ang 5 inspector na ito ng galit na galit, at sa wakas ay pinatay ang 2 sa kanila. Kabilang sa iba pang 10 dakilang sekta, narito rin si Cui Feng, na labis na nahihiya, na may mga bahid ng dugo sa buong katawan, at walang matikas at kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Para naman sa henyong disipulo ng pamilya Zhang na nagmula sa Yin Demon Sect, ang kanyang manipis na katawan ay nababalot na ngayon ng black magic mist, ngunit ang magic mist ay nagtipon at kumalat at naging mali-mali. Halatang nasugatan din siya ng husto. Bilang karagdagan, mayroon ding ilang malalakas na tao mula sa 10 pangunahing sekta ng Zion City, tulad ng Chandaoman at King Mingzang. Lahat sila ay nasugatan, at lahat sila ay tumingin sa gitna ng larangan ng digmaan. Laking gulat nilang lahat. Sa sandaling ito, sina Chen Lei at ang itim na tigre ay tumama sa tunay na apoy, lahat sila ay nakipaglaban sa kanilang mga laman, mga kamao sa laman, ang ginintoang enerhiya at mga anino ng itim na anino ay patuloy na umusbong, nagbanggaan sa himpapawid, sumasabog sa kawalan. Ang larangan ng digmaan na kanilang kinaroroonan ay naging mga guho, puno ng mga bangin. Umungol si Xuanho, hindi makaatake ng mahabang panahon, nagalit sa kanya, ang king character sa kanyang noo ay biglang nagliwanag ng ginintoang liwanag, kaya't ang kapangyarihan ni Xuanho ay sumabog, at ang kanyang malalaking kuko ay sumabog ng libu-libong talampakan. Ang pagsasanay ng ginintoang lalaki, tulad ng ilang gintong mandirigma, ay lumipad patungo kay Chen Lei, hindi magagapi at nakakatakot. Sa gintong pagsasanay na ito, lumitaw ang malalaking bitik sa kawalan saan man siya pumunta. Makikita kung gaano kakilakilabot ang pag-ataking ito. Gusto niyang patayin si Chen Lei sa isang iglap.
Sa pagharap sa nakagugulat na suntok ni Xuanho, si Chenlei ay nakaramdam ng malaking banta at hindi naglakas loob na itago ang sarili. Ang kapangyarihan ng essence peel sa kanyang katawan ay bumuhos sa Tianlei Sword Fittest. Sa Tianlei Sword Fittest, sa hindi inaasahang pagkakataon isang multo ng Heavenly Tribulation Divine Lotus ang lumitaw, nagmamadaling lumabas sa Sword Fittest, at nag-ugat sa kawalan, siksikan, lahat ay malalaking Thunder Dragon. At itong Heavenly Tribulation Ghost Lotus, ngunit lahat ito ay binubuo ng Tiger Sword Shi na sinamahan ng espiritu ng Heavenly Tribulation God, hindi lamang may kapangyarihan ng Heavenly Tribulation God, ngunit mayroon ding sword pressure ng Tiger Sword God. Jeng 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 Jeng. Ang Heavenly Tribulation na Divine Lotus Phantom, na binago ng Sword Shi, ay gumawa ng matalim na tunog ng espada, at binati ang gininto ang liwanag ng pagsasanay. Nagkasalubong sila sa ere, at biglang sumabog. Isang malaking ulap ng kabute ang bumangon, tumagos sa kawalan sa isang malaking itim na butas. Ang hindi mabilang na mga manunood sa paligid, pati na rin ang mga hayop na iyon, ay labis na nagulat. Lumipad sila pabalik sa unang pagkakataon. Ang di nakikitang mga alon ng enerhiya ay kumalat sa buong paligid, nagtataglay ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan, saan man sila dumaan, lahat ay naging abo. Sa gitna ng larangan ng digmaan, lahat sina Chenlei at Xuanho ay lumipad ng patiwarik, na umuubo ng dugo sa hangin. Sa kasalukuyan, parehong sina Chenlei at Xuanho ay malubhang nasugatan. Sa sandaling ito, biglang kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ni Chenlei, sumabog ang rune crit, naging malamig na liwanag, at hinabol niyang muli si Xuanho. Shi, naglakad si Chenlei na parang Imperial Sword, ang sword glow ay naging purple puppet, at naabutan niya ang itim na tigre sa hangin at dumaan. Kabanata 2207. Ang itim na tigre na ito, sa himpapawid, ay hinati ni Chenlei sa dalawa, at maraming internal organs ang sunod-sunod na nahulog, na may malaking dami ng dugo. Ang napakalakas na itim na tigre na ito ay direktang pinugutan ng ulo ni Chenlei. Sa sandaling ito, isa-isang tumingin kay Chenlei ang natitirang malalakas na lahi ng tao, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Pagkatapos ng lahat, ang pamimilit mula sa mga itim na tigre na ito ay masyadong nakakatakot, at wala silang anumang pagtutol sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang gayong malalim na tigre ay talagang pinugutan ng ulo ni Chenlei, isang malakas na tao sa unang antas ng Yuandan Realm. Masyadong nakakatakot ang sorpresang ito. Ang tatlong inspector ng Tiger God Gang, lahat ay mukhang pangit at nakakatakot na kilala na nila na ang binata na pumatay sa Tiger God ang target ng kanilang paglalakbay. Si Chenlei, ngunit hindi nila inaasahan ang lakas ng pakikipaglaban ni Chenlei ay napakahirap. At si Chu Yifeng, ang henyo ng pamilya Chu, ay bumaril din ng malamig na kuryente sa kanyang mga mata at tumingin kay Chenlei na may masamang mukha. Alam niyang malakas si Chenlei, kung hindi ay hindi siya mapapahanga sa tatlong malalaking pamilya sa Yunhai County, ngunit hindi niya inaasahan, napatay ni Chenlei ang itim na tigre na ito. Umuungol, sa sandaling ito, ang hindi mabilang na elemental beasts, pagkatapos na pugutan ng ulo si Xuanho, ay ganap na nagkagulo. Nang walang pagpigil ng Beast King, ang bangis ng mga elemental beast na ito ay tunay na marahas, at muli nilang inatake ang mga nakapalibot na powerhouse. Dumiretso ang halimaw sa Purple Magma Lake, sinusubukang agawin ang apoy sa gitna ng lawa sa unang pagkakataon. Matapos patayin ni Chenlei si Xuanho, agad siyang nakaramdam ng mahinang katawan, at mabilis na lumunok ng elixir, para lamang maibalik ang kanyang cultivation sa humigit kumulang 30%. Ngayon, para maabot ang Yuandan Realm sa cultivation, wala siyang pil na masyadong mabilis na nagpapanumbalik ng lakas ni Dan. Hindi madaling gawain na mabawi ang natupok na paglilinang sa maikling panahon. Gayunpaman, ang pisikal na lakas ni Chenlei ay hindi pa rin mapapantayan, mabilis siyang nakabawi, at hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng lakas upang lumaban muli. Sa oras na ito, maraming elementary monsters ang sumugod kay Chenlei, ngunit ang elementary monsters na ito ay masyadong mahina, at isa-isa silang pinasabog ni Chenlei gamit ang Heaven Shaking Sylphist Art. Matapos mawala ang utos ng Beastmaster, bagamat ang mga elementary monsters na ito ay napakatalino pa rin.
Sila ay naging isang tumpok ng nakakalat na buhangin, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi nakasing husay ng dati, at ilang elementarya na halimaw ay sabik na lumaban para sa apoy at pumasok sa Purple Lava Lake. Sa ganitong mga pangyayari, ang kapangyarihan ng mga elementarya na hayop na ito ay talagang dahado, at ang natitirang malalakas na lalaki ng sangkatauhan ay unti-unting nangunguna. Sa ngayon, maraming makapangyarihang tao sa sangkatauhan ang napagtanto na ito ay isang pambihirang pagkakataon at dapat hulihin at sirain ang lahat ng mga pangunahing nilalang na ito, kung hindi nila makukuha ang apoy. Sa kasalukuyan, wala sa maraming makapangyarihang tao ang nang-ahas na itago ang kanilang mga ari, at gumawa ng todo-todo na pagsisikap. Unti-unti, nalipol ang mga pangunahing nilalang na ito. Sa labanang ito, bagamat ganap na nilipol ng human race ang elementarya na mga halimaw na ito, malaki rin ang kanilang mga pagkatalo. Ilang paglilinang ay halos lahat na sugatan at namatay, na naiwan lamang ang mga master na ito sa nangungunang 10 sekta sa Yunhai City. Sa oras na ito, ang mga elementarya na hayop na sumugod sa Purple Lava Lake ay nasa kalahati na isa-isang nagiging fly ash. Ang temperatura ng apoy sa Purple Magma Lake ay napakataas, kahit na ang elementary beast na ito ay gumagamit ng Yuanli Essence Peel, mahirap pa ring makapasok sa gitnang bahagi ng Magma Lake para makuha ang apoy. Sa kasalukuyan, wala pang 50 malalakas na lalaki ang natitira sa lawa, maging ang mga malalakas na lalaki na ito ay pawang nasugatan. Sa sandaling ito, ang 3 pangunahing inspector ng Tiger God Gang ay direktang lumitaw sa harap ni Chen Lei. Chen Lei, ginawa mo kaming madaling mahanap, maglakas loob na sirain ang aking sub-ruler ng Tiger God Gang, ngayon, tiyak na mamamatay ka. Isa sa mga inspector sa Tiger God Gang ay tumingin kay Chen Lei na may layuning pumatay. Ang iba pang 2 inspector ay nagpadala rin ng layunin ng pagpatay sa terorista at mahigpit na ikinulong si Chen Lei. Sa ngayon, alam na ng 3 inspector na ito na nakakatakot si Chen Lei, kaya gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin si Chen Lei. Sa oras na ito, 12 ng mga makapangyarihang tao sa paligid ay tumingin din sa direksyon na ito ng may labis na interes, na handang umupo sa bundok at panuurin ang labanan ng tigre. Karamihan sa mga powerhouse na ito ay nakarinig ng pagpatay ni Chen Lei sa Tiger God Gang at sa mga sub-ruler. Dati, hindi nila alam kung saan sagrado si Chen Lei, ngunit ngayon, nang makita si Chen Lei na nakikipaglaban kay Xuanho, napagtanto ng mga powerhouse na ito na si Chen Lei ay talagang isang malakas na kaaway at isang malaking banta. Ang ganitong mga banta ay mas mahusay na maalis ng maaga. Walang gustong lumaki si Chen Lei. Sa ganitong mga kalagayan, inatake ng 3 inspector si Chen Lei, at natural na walang tutulong kay Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa 3 inspector at sinabi, "Saan ang napakaraming kalokohan? Gusto kong gawin ito, halika at lumaban." Alam din ni Chen Lei na ang mga hinaing sa pagitan niya at ng Tiger God Gang ay hindi kailanman malulutas. Sa kasong ito, nagsimula lang siya ng away. "Anak, maglakas loob kang mabaliw, pumunta ka sa impyerno." Isang inspector sa Tiger God Gang, bagamat alam niyang hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Chen Lei na patayin si Xuanho, hindi pa rin niya inisip na si Chen Lei ang kanilang kalaban. Malinaw na walang gaanong lakas sa pakikipaglaban na natitira, kaya't ang inspector ay huwag mag-atubiling tapik ng direkta kay Chen Lei gamit ang isang palad, napaka-casual at nakakainsulto, na iniisip na ang palad na ito ay tiyak na makakapinsala kay Chen Lei. Boom! Kahit na ginawa ng inspector ang palad na ito ng casual, siya ay isang malakas na tao sa Yuandan Realm, at siya ay isang malakas na tao sa ika-7 antas ng Yuandan Realm. Ang kapangyarihan ng palad na ito ay likas na nakakatakot. Biglang lumipad ang buhangin at bato, paulit-ulit na umuungal ang tigre, at nahulog ang malalaking kuko ng tigre. Ang mga pagsasanay na ginagawa ng mga cultivation inspector na ito ay ang pinakamataas na pagsasanay ng Tiger God Gang, ang Tiger God Art, at hindi mababaw. Ang malaking tigre na ito ay umungal, pumatay, at si Chen Lei sa sandaling ito, habang pinipisil ng kanyang mga kamay ang Heaven-Shaking Seal Fist Art, ay binati ang inspector ng walang takot. Ang pisikal na lakas ni Chen Lei ay maihahambing na sa Xuanho, at mas malakas pa. Hindi siya naniniwala na ang pisikal na lakas ng inspector na ito ay maihahambing sa kay Xuanho. Higit pa rito, sa ilalim ng labanan,
Ang mga inspector na ito ay parehong mahal at wala sa pinakamataas na kondisyon. Kasabay nito, ang inspector na ito ay masyadong pabaya at hindi talaga naiintindihan ang katakutan ni Chen-Lei, kaya binaril niya si Chen-Lei. Sa ganitong mga kalagayan, ang taktika ng kamao ng Heaven Shake ang sail ni Chen-Lei ay pinasabog ang malaking kuko ng tigre, at direktang pinasabog ang kuko ng tigre. Ang kamao ni Chen-Lei ay sumabog din ng laman at dugo sa isang iglap, ngunit hindi pinansin ni Chen-Lei ang sugat sa kanyang kamao. Ang kanyang kamao ay parang kidlat, at siya ay bumaril patungo sa inspector ng walang kap-oras na lakas. Hindi inaasahan ng inspector na magiging ganoon kalupit si Chen-Lei, kahit na masugitan siya, hindi siya uurong. Sa isang iglap, dumating na sa kanyang harapan ang kamao ni Chen-Lei. Sigaw ng inspector at binati ang kamao ni Chen-Lei. Boom! Nagtama ang kamao ni Chen-Lei at ang kamao ng inspector, at biglang nagkaroon ng matalim na kaluskos. Ang kamao ng inspector ay direktang nadurog ng kamao ni Chen-Lei. Sunod, ang kamao ni Chen-Lei ay tumama sa dibdib ng inspector ng walang tigil na puwersa, na tumagos sa kanyang dibdib. Kabanata 2208. Nang inag ang braso ni Chen-Lei, at ang inspector na nakasabit sa kanyang braso ay direktang napailing, nabasag-basag, at tuluyang napatay. Ang mga supervisor ng Tiger God Gang na ito ay dumating sa buhay ni Chen-Lei, at si Chen-Lei ay natural na hindi magiging maawin. Bunso, ang natitirang dalawang inspector ay hindi inaasahan na ang kanilang kasama ay papatayin ni Chen-Lei ng ganoon kadali. Bawat isa sa kanila ay may pulang mata at sumisigaw sa galit. Galit na sigaw niya at tumingin kay Chen-Lei. "Eye off mo ako." Halos sabay na binaril ng dalawang inspector si Chen-Lei. Ang dalawang inspector ay gumawa ng maput na aksyon, at ang kanilang lakas ay likas na pambihira. Kasabay nito, natutunan din nila ang mga aral mula sa nakaraang inspector at hindi na nang ahas na hamakin muli si Chen-Lei. Sa makatuwid, sa sandaling bumaril sila, ito ay kaalaman, at agad nilang ginamit ang pinakamakapangyarihang paraan. Ang dalawang inspector ay dinurog lahat ang mga tungkod ng espiritu, dalawang napakalakas na mga tungkod ng espiritu, ang isa ay may gintong liwanag, ngunit isang gintong singsing, at ang isa ay may malamig na liwanag, ngunit isang shuttle ng yelo. Dalawang espiritual na ingots, sa hangin, ay naglabas ng nakakatakot na pagbabago, sumasabog kay Chen-Lei ng mabangis. Ang gintong singsing na iyon, na pumuputok ng gininto ang liwanag, ang gininto ang liwanag na iyon ay lubhang matalas, tumutusok sa walang laman at tumatawa sa lupa, ito ay mas nakakatakot kaysa sa pinakamatulas na espada. At ang ice shuttle ay hindi lamang matalim at hindi maihahambing, ngunit nagpapalabas din ng momentum, at lahat ng madaanan nito ay natatakpan ng makapal na layer ng yelo. Alam mo, ito ay ang Purple Lava Lake, ang temperatura ay napakataas, ngunit kapag ang ice shuttle ay lumabas, ang temperatura ay bumaba ng husto sa daan-daang milya, at ang malamig na hangin ay umuumal, ang hangin at nyebe ay nilamon, at ang hamog na nagyelo ay permitted. Ang yelong ito ay makikita kung gaano kalakas ang shuttle mag-commute. Dalawang espiritual na pamalo ang sabay-sabay na binomba si Chen-Lei, at si Chen-Lei ay agad na nahulog sa krisis. Sa kasalukuyan, ang lakas ng body pill ni Chen-Lei ay wala pang 30%, at mahirap sirain ang spiritual rod. Kahit na mayroon siyang makapangyarihang Lotus Divine Scepter, ngunit walang kapangyarihan ng tableta, hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng Divine Lotus Scepter. Sa sandaling ito, hinawakan ni Chen-Lei ang Tianlei Sword Tire sa isang kamay, dinurog ang sword art ng Fuhu Divine Sword, at dinala ito patungo sa gintong singsing na nahuhulog sa hangin. Ang Fuhu Sword, na kilala bilang Fuhu, ay hindi lamang dahil sa kagandahan nito, ngunit ang kapangyarihan ng espada ay napakalaki din. Ito ay may kapangyarihan ng Fuhu, at ang embryo ng Tianlei Sword ay isa ring embryonic na hindi masisira na espiritual na inggit kung ikukumpara sa pangalang ito, ang gintong singsing na dinurog ng inspector ay mas malakas. Dinurog ni Chen-Lei ang Tianlei Sword Tire at pinindot ang gintong singsing na ito. Agad siyang nagpalabas ng hindi mabilang na mga spark. Isang malaking puwersa ang direktang yumunig kay Chen-Lei pabalik ng daan-daang hakbang. Ang palad ng kanyang espada ay natatakpan ng bibig ng tigre. Gulat at umaagos ang dugo.
Gayunpaman, ang gintong singsing ay natuklasan din ni Chen Lei at lumipad palabas at nahulog sa Purple Lava Lake sa unahan. Matapos mahulog ang gintong singsing na ito sa Purple Lava Lake, ang may-ari ng gintong singsing ay biglang namutla, at isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Ang gintong singsing na ito, pagkatapos mahulog sa Purple Magma Lake, ay direktang natunaw ng Magma Lake, at ang pinuno ng gintong singsing, na konektado sa puso ng gintong singsing, ay agad na natama ng malakas. Sa oras na ito, ang ice shuttle na naglalabas ng malamig na hininga ay dumating na may malamig na liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, isang patong ng hangin ang bumalot kay Chen Lei upang selyuhan si Chen Lei Ding, at kasabay nito, ang ice shuttle, mabangis ding tinusok ang ulo ni Chen Lei. Naisip ni Chen Lei, isang layer ng apoy ang tumaas sa kanyang katawan, pinuprotektahan ang kanyang sarili. Ang malamig na hangin ay agad na natuyo ng apoy na tumataas mula sa katawan ni Chen Lei, at isang malaking halaga ng puting ambon ang lumabas, na sumasakop sa lugar na ito. Para naman kay Chen Lei, hinampas niya ang kanyang kamao, binasag ang kamao ng seal na nanginginig sa langit, at malakas na hinampas ang ice shuttle patungo sa kanya. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay, at lumipad ang mga tipak ng yelo. Walang kapantay ang kamao ni Chen Lei, at direktang binasag ng kalahati ang ice shuttle, na naging sanhi ng pagsusuka ng dugo ng may-ari ng ice shuttle. At binayaran din ni Chen Lei ang presyo, ang laman at dugo sa kanyang mga kamao ay malabo, at ang ilang mga lugar ay nagpakita pa ng makapal na buto. Kaya lang halos hindi pinansin ni Chen Lei ang mga sugat na ito sa kanyang katawan, mabangis pa rin ang kanyang mga mata, at sumugod siya sa dalawang inspector. Lihim na nagulat ang dalawang inspector, alam nilang si Chen Lei ay pisikal na walang kapantay at talagang hindi siya dapat hayaang makalapit, kung hindi, tiyak na sila ay nasa malaking problema. Sabay na iniunat ng dalawang inspector ang kanilang mga palad at tinapik si Chen Lei. Sa kawalan, tumunog ang dalawang marilag na tigre. Dalawang tigre na maputi ang mukha na may nakasabit na mga mata, makapangyarihan, parang totoong mga Diyos ng tigre na bumababa. Ang dalawang cultivation inspectors ay nag-practice din ng Tiger God Gang Divine Art. Sa katunayan, sa antas ng supervisor, maaari silang ituring na mga senior na miyembro ng Tiger God Gang. Kwalipikado silang magsanay ng Tiger God Gang sa pamamagitan ng paglilinang. Ang makapangyarihang pamamaraan ng Tiger God Ju. Kahit na ang dalawang inspector ay nilinang lamang sa ika-4 na antas, ito ang kanilang pinakamakapangyarihang pamamaraan. Kapag kaharap si Chen Lei ang kaaway na ito, natural na ginamit nila ang kanilang pinakamahusay na lakas mula sa simula. Gungfa. Sa sandaling ito, nakita ni Chen Lei ang dalawang malalaking divine tigre na binago ng nagmamadaling pill power, ang Tianlei sword sa kanyang kamay ay kumaway, at ang Tiger Divine Sword ay tumama, ang maliwanag at magandang pagsasanay sa kabayo ng Tianlei sword. Nagmadali siyang lumabas at nilaslas sa hangin ang dalawang higanteng Diyos. Lumipad ang liwanag ng espada at tumawid sa dalawang Diyos ng tigre na binago ng enerhiya ng tableta. Biglang nabasag at nawala ng malay ang banal na tigre na binago ng dalawang makakapal na pill energy. Sa sandaling ito, ang bilis ni Chen Lei ay nanatiling hindi nagbabago, at isang dekuryenteng ilaw ang sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang nag-teleport, at lumitaw sa tabi ng isang inspector. Pagkatapos noon, sumabog si Chen Lei ng suntok, at nanginginig ang kamao ng hangin, at tinamaan ng husto ang katawan ng inspector. Sa inspector na ito, isang magaan na kurtina ang itinaas, ngunit sa susunod na sandali, ang kurtina ay direktang nasira. Isang piraso ng jade pendant sa kanyang katawan ang nagkapira-piraso. Ang napakalakas na proteksyon na kayamanan ay direktang winasak ni Chen Lei. Matapos wasakin ang makapangyarihang proteksyong kayamanan na ito, ang lakas ng kamao ni Chen Lei ay nanatiling hindi nabawasan, at malakas niyang hinampas ang katawan ng inspector. Kuya, sa isang sandali, ang inspector na ito ay parang napunit na sako, na tinamaan ni Chen Lei at lumipad sa hangin sa isang iglap. Ang mga buto ni Chen Lei ay nagkapira-piraso. Flash! Ang inspector na ito ay nagtanim sa bukid, na may higit at hindi gaanong galit, kaya hindi ito sapat. Hindi man lang tumingin si Chen Lei sa inspector na bumagsak sa lupa, sa halip, tumalikod siya na parang cheetah at pinatay ang iba pang mga inspector. Dahil siya ang kumuha ng shot,
si Chen Lei ay natural na hindi magiging maawain, at malinis na papatayin ang tatlong inspector. Nakita ng ikatlong inspector na pinunasan siya ni Chen Lei at ang kanyang mukha ay namutla ng husto. Ang estilo ng paglalaro ni Chen Lei ay talagang masyadong mabangis, halos anuman ang kanyang pinsala. Ang ganitong malupit na pamamaraan ay talagang ikinagulat ng lalaking ito. Inspector. Pinalamig ng ikatlong patrol ang kanyang puso, ngunit imposibleng makatakas sa oras na ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang puso, winasak niya ang ice shuttle, na binasag sa kalahati ni Chen Lei, at inatake muli si Chen Lei, hinarang ito. Si Chen Lei ay naghahanap ng pagkakataong makatakas para sa kanyang sarili sa oras na ito. Ang inspector ay walang intensyon na patayin si Chen Lei, gusto lang niyang iligtas ang kanyang buhay. Kaya lang, hindi pa kakawalan ni Chen Lei ang inspector na ito. Pagharap sa kalahati ng ice shuttle na tumama, ang kanyang mga marka ng kamao ay nanginginig, at kasabay nito ay sinira niya ang apoy ng tableta. Pinasabog ang ice shuttle ng isang suntok, at direktang sumabog ang ice shuttle ng tuluyan. Pagkatapos, ang katawan ni Chen Lei puno ng apoy, tulad ng isang bilog ng nagninangas na araw, sumabog patungo sa inspector. Kabanata 2209. Naramdaman lang ng inspector na parang isang malaking bowl ang apoy ang tumama sa kanyang likuran. Sobrang init na para siyang nasa purgatorio. Ang pakiramdam na ito ay naging mas at mas malinaw. Sa huli, kailangan niyang huminto, dahil alam niyang hindi siya makakatakas sa pagtugis ni Chen Lei. Sa sandaling ito, ang inspector ay mukhang napakasama, alam na siya ay tiyak na mamamatay, at desperado na gustong sirain ang Yuandan sa kanyang katawan, tumalikod sa gulat, at pagkatapos ay sumugod kay Chen Lei. Boom! Ang inspector na ito ay aktwal na nagpasabog ng Yuandan sa huling sandali, na nagpadala ng isang nakakasira ng lupa na pagsabog, na sumisira sa isang radius ng libu-libong milya sa lupa. Hinahabol ni Chen Lei ang inspector na ito. Nakita niya ang inspector na ito na desperadong sinusubukang umatras, ngunit huli na ang lahat. Sa kritikal na sandali, nag-alok si Chen Lei ng ilang guardian spirit fruit na kinumpista niya mula sa iba, protektahan ang iyong sarili. Tanging body armor spirit ingot lang ang inagaw niya. Hindi siya nagpino, at limitado ang kapangyarihang maipapakita niya. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng tableta sa kanyang katawan ay napakaliit, kasama ang ranggo ng spirit ingot na ito ay hindi binibilang. Masyadong mataas, kaya hindi ganoon kaganda ang depensang maibibigay ni Chen Lei. Halos kaagad, nawasak ito ng napakalaking puwersa ng pagsabog. Pagkatapos, ang walang hanggan na kapangyarihan ay sumugod lahat patungo kay Chen Lei. Naramdaman lang ni Chen Lei na halos mapunit ang mga buto sa buong katawan niya, nahati ang balat, umaagos ang dugo, at halos mapunit siya ng marahas na enerhiyang bagyo. Gayunpaman, sa huli, nakaligtas si Chen Lei. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pisikal na katawan ay lubhang malupit. Pagkatapos kunin si Jin Shengguo, nakaranas siya ng makabuluhang improvement. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, nagligtas pa rin siya ng mga buhay. Cough! Sa huli, si Chen Lei ay lumipad din ng paalang, bumulwak ang dugo sa hangin. Ang kanyang mga panloob na organo ay dumanas ng matinding pinsala, at siya ay bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Chen Lei na walang hininga sa buong katawan niya, at nahihirapan itong gumalaw. Hiss! Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng hangin ang 12 ng mga powerhouse sa paligid. Hindi ko inaasahan na ganoon kabangga si Chen Lei na talagang papatayin niya ang tatlong inspector ng Tiger God Gang. Kahit na si Chen Lei ay malubhang nasugatan, si Chen Lei ay nagligtas ng isang buhay, ngunit siya ay pumatay ng tatlong malalakas na lalaki sa ikapitong antas ng Yuandan Realm. Ang nasabing record, kapag na-circulate, ay tiyak na magdudulot ng sensasyon sa buong Zion City. Ang ganitong mga henyo ay bihirang makita sa mga nakaraang taon. Natatakot ako na ang isang monster-level powerhouse lang na tulad ni Zi Shengyang ang makakagawa nito. Ito ba ay isa pang Purple Holy Sun? Ang malalakas na lalaki sa paligid, tumingin kay Chen Lei na bumagsak sa lupa at halos hindi makagalaw, at hindi maiwasang mag-isip. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, ang mga makapangyarihang taong ito ay hindi maiwasang makaramdam ng inggit. Ang gayong kwalipikadong powerhouse ay talagang bihira sa 10,000 taon.
Kaya lang, ang pambihirang wizard na ito sa loob ng 10,000 taon ay malapit ng mamatay. Sa oras na ito, nakikita ng lahat ng malalakas na tao na narating na ni Chenlei ang katapusan ng labanan. Sa ilalim ng kapangyarihan ng isang ikapitong layer na strongman sa Yuandan realm na sumabog sa sarili, bihira itong mabuhay, ngunit halos hindi siya nakaligtas. Nakikita nila na si Chenlei ay nawalan ng kakayahang gumalaw. Sa katunayan, kung si Chenlei ay hindi nawalan ng kakayahang kumilos sa oras na ito, ang mga taong ito ay maaaring kumilos din at pugutan ng ulo si Chenlei. Pagkatapos ng lahat, hindi nila matitiis ang isang wizard na napakalakas para mabuhay sa mundong ito. Sa sandaling ito, tumakbo si Chu Yaifei at lumapit kay Chenlei, na kunwari, nakatingin kay Chenlei, na may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, at nagsabi, "Chenlei, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ngayon." Ito ay nakakatipid ng maraming pagsisikap. Panipi. Itinaas ni Chenlei ang kanyang mga mata upang tingnan si Chu Yaifei at nalaman na hindi niya kilala ang taong ito, at sinabi, "Sino ka? Tila wala akong anumang reklamo laban sa iyo, ngunit nararamdaman ko ang isang malakas na layunin ng pagpatay, galing sa iyo." Panipi palihis na guhit. Tumingin si Chu Yaifei kay Chenlei at sinabing, "Oo, gusto kitang patayin. Para sa kapakanan ng iyong kamatayan, hahayaan kitang maging multo. Ang pangalan ko ay Chu Yaifei, Fengning County. Chu family people, alam mo na ngayon kung bakit gusto kitang patayin." Panipi. Sinabi ni Chenlei, ito pala ang henerasyon ng daga ng pamilya Chu, kaya hindi nakakagulat. Matapos marinig ang mga salita ni Chenlei, biglang naging mahirap tingnan ang mukha ni Chu Yaifei. Sinabi ni Senador Sheng, "Chenlei, hindi ko inasahan na ganoon ka pa rin katalas at matalas. Maniwala ka man o hindi, kaya kitang durugan sa isang daliri lang." Panipi. Sinabi ni Chenlei, "Kaya ano, sa aking paningin, ikaw ay mga daga pa rin, at ang iyong pamilyang Chu ay lahat ng ganito, kung hindi man ay maglakas loob kang labanan ako ng tuwid." Ngumisi si Chu Yaifei at nagsabi, "Ang nagwagi ay hari at ang natalo. Ikaw ay naging isang mortal ngayon. Sa tingin mo bibigyan kita ng pagkakataon. Ang matakot ay ang matakot. Anong excuse doon?" Malamig na bamantong hininga si Chenlei, ang kanyang tono ay napakadiin. Boom! Itinaas ni Chu Yaifei ang kanyang paa, sinipa si Chenlei, at direktang sinipa si Chenlei. "Ako na ngayon ang may pananagutan sa iyong buhay at kamatayan. Kung gusto mong mabuhay ka, mabubuhay ka, kung gusto mong mamatay ka, mamamatay ka. Nasa harapan mo ako, ano pa ba ang maipagmamalaki mo?" Panipi. Naramdaman na lamang ni Chenlei na ang mga buto ng kanyang buong katawan ay halos masipa ng sipa ni Chu Yaifei, at ang kaunting lakas na sa wakas ay namuo sa kanyang katawan ay tuluyang nawala. "Mabuti papatayin mo na ako, kung hindi, oy Chu family, hindi kita bibitawan." Nagpakita ng mabangis na tingin ang mga mata ni Chenlei. "Naglakas loob ka pa bang magbanta?" Malamig na sumangot si Chu Yaifei, sinipa muli si Chenlei. Sa sandaling ito, ang puso ni Chu Yaifei ay puno ng kasiyahan, nagkaroon ng maliit na pagkakataon na abusuhin si Chenlei, isang henyo na bihira sa loob ng 10,000 taon. Ang ibang malalakas na lahi ng tao ay nanunuya din at nanood ng eksenang ito. Biglang tumayo ang isang malakas na lalaki, pinahinto si Chu Yaifei, at sinabing, "Brother Chu, gagawin mo ito mamaya. May tanong ako, gusto kong tanungin si Chenlei." "So Kuya Ma." Tiningnan ni Chu Yaifei ang malakas na lalaki at nakilala na siya ay isang disipulo ng Yuandan realm sa Fuhu Mountain, na tinatawag na Mateng. "Sister Ma, ano ang gusto mong itanong kay Chenlei?" Curious na tanong ni Chu Yaifei. "Nakita ko ang mga pagsasanay na ginamit ni Chenlei ngayon, tulad ng aking Fuhushan Excalibur sword. Itong Fuhu Excalibur ay ang aking swordsmanship mula sa Fuhushan City. Gusto kong malaman kung saan mo ito natutunan." "Okay, no problem, pero wag mo siyang hayaang mamatay ng madali, may silbi pa naman ako," sabi ni Chu Yaifei kay Mateng. Tumango si Mateng at sinabing, "Huwag kang mag-alala, hindi siya basta-basta mamamatay. Natatakot ako na marami siyang sikreto. Paano natin ito mahuhukay?" Matapos pakinggan ang mga salita ni Mateng, dose-dosenang iba pang makapangyarihang tao sa paligid ang nagliwanag din sa kanilang mga mata.
Sa katunayan, ang kakayahan ni Chen Lei na mapunta sa unang antas ng Yuan Dan ay may napakasamang lakas sa pakikipaglaban. Natatakot ako na ito ay higit pa sa mga kwalifikasyon. Ang tanong ay, dapat mayroong iba't ibang kakaibang uri ng kapalaran ang makaabot sa hakbang na ito. Itong sikreto, kailangan din nating pagsaluhan ang isang piraso ng cake. Noong nakaraan, maraming maimpluwensyang tao ang nag-isip kay Chen Lei bilang isang matamis na cake. Kabanata 2210. Sa sandaling ito, maraming malalakas na lalaki ang tumingin kay Chen Lei na parang nakatingin sila sa biktima, lahat ay gustong makakuha ng mga benepisyo mula kay Chen Lei. Itigil mo muna ang mga paa niya, para walang mangyari. Sa Yin Demon Sect, isang malakas na tao ang nagsabi na kahit na si Chen Lei ay tila walang kahit katiting na lakas upang lumaban sa sandaling ito, ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita niya ngayon ay talagang napakaganda. Kung may nangyaring aksidente, ang problema, mas mabuting ay abolish muna si Chen Lei. Tutal, kailangan lang nilang tiyakin na buo ang kaluluwa ni Chen Lei. Oo, mas mabuting mag-ingat na huwag mabaligtad ang bangka sa kanal. Sunod-sunod na tumango ang ilan pang powerhouse, at ang ilan ay gustong direktang atakihin si Chen Lei. Stop! Biktima ito ng Zion Sect ko. Anong kinalaman yan sa'yo? Sa sandaling ito, sumigaw si Chu Yaifei at tumingin sa lahat, labis na hindi nasisiyahan. Noong una, gusto niyang i-monopolize ang mga kita mula kay Chen Lei, ngunit ngayon, ang mga taong ito ay nais ding ibahagi ang mga kita. Bakit payag si Chu Yaifei? Chu Yaifei, kung gusto mo itong lunukan sa iyong sarili, hindi ka natatakot na madurog hanggang mamatay. Isang disipulong Qing Mingzang ang tumingin kay Chu Yaifei at sinabi sa malamig na boses, hindi natitinag. Ang iba pang mga pangunahing sektang disipulo ay lahat ay nanunuya. Walang gustong umatras ng isang hakbang. Malinaw na may malaking sikreto si Chen Lei, kung hindi ito magiging napakalakas. Kung makukuha nila ang sikreto mula kay Chen Lei, maaaring sila ay si Yu, isa sa mga first-class master. Paano sila atras sa ilalim ng ganoong mga pangyayari? Bagamat ang Zion Sect ay numero 1 sa Zion City, hindi nito maaaring monopolyo ang lahat ng mga benepisyo. Tumingin si Chu Yaifei sa lahat, alam niyang hindi niya mapipigilan ang lahat, dahil wala pa siyang ganoong lakas. Kung narito si Zi Shenyang, natatakot ako na ang mga taong ito ay hindi man lang manggahas na palayain siya. Ngunit muli, ang kasalukuyang kaharian ni Zi Shenyang ay minamaliit na ang mga bagay na ito. Siya ay humanap ng mas mataas na antas ng mga kayamanan. Well, sa kasong ito, lahat ay magbabahagi ng mga kayamanan mula kay Chen Lei. Sinabi ni Chu Yaifei na nagbigay ng konsesyon. Totoo ba ito? Isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon, nakatingin kay Chen Lei, at tinuturing si Chen Lei bilang karne sa chopping board. Kasabay nito, may nagtaas ng kamay, naglalabas ng malamig na liwanag, handang gawin ito. Pinutol muna ang mga paa ni Chen Lei, at pagkatapos ay malupit na pinahirapan para kumuha ng pag-amin, para hukayin ang mga sikreto sa kaibuturan ng puso ni Chen Lei. Sa tingin mo talaga ako ay isang malambot na persimmon, pinasabog ko lang ang sarili ko, at gusto kitang kaladkarin sa impyerno. Si Chen Lei ay nakahiga sa lupa, pinapanood ang mga taong ito na tinatrato siya bilang biktima, at galit na sinabi kasabay nito, isang napakalakas na hininga ang bumuga mula sa katawan ni Chen Lei, sobrang marahas, at maaaring sumabog anumang oras. Hindi maganda, sisabog siya sa sarili niya. Naramdaman ang nakakabaliw na hininga mula sa katawan ni Chen Lei, ang mga ekspresyon ng mga powerhouse na ito ay nagbago ng husto, sunod-sunod, tulad ng pag-iwas sa mga ahas at alakdan, umatras sila at iniwasan si Chen Lei. Ang kapangyarihan ng isang malakas na tao sa Yuan Dan Realm ay sumabog, sila ay nagkaroon ng malalim na pag-unawa, at hindi sila maglalakas loob na subukan ito, kahit na si Chen Lei ay maaaring pumatay ng isang malakas na tao sa ikapitong layer ng Yuan Dan Realm. Ang kapangyarihan ng pagpapasabog sa sarili ay talagang mas nakakatakot, malubhang masasaktan sila kung hindi sila mamamatay. Ang mga pinsala sa gayong kapaligiran ay makakamura lamang sa iba sa huli. Si Chen Lei ay isang handa na halimbawa. Sa makatuwid, walang nang ahas na manatili sa tabi ni Chen Lei. Kahit si Chu Yaifei ay hindi exception. Lahat sila ay lumipad ng libu-libong milya ang layo. Bukod dito, si Chen Lei ay malubhang nasugatan at hindi na makatakas.
Hindi nila kailangang magtrabaho ng husto kay Chenlei. Sa sandaling ito, umiwas ang lahat. Ang marahas na hininga ni Chenlei ay nagtagpo sa isang iglap, pagkatapos ay naging daloy ng liwanag, at mabilis na tumakas. Nalilito, nang si Chenlei ay naging streamer at tumakas, si Chu Yaifei at ang iba pa sa di kalayuan ay halos baluktot ang kanilang mga ilong. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganoong punto si Chenlei at gusto pa niyang tumakas, walang muwang, makakatakas ba talaga siya? Malamig na sabi ng isang malakas na lalaki, naging malamig na liwanag, hinahabol si Chenlei. Ang iba pang malalakas na lalaki ay sunod-sunod ding winasak ang kanilang mga katawan at hinabol siya. Si Chenlei ay malubhang nasugatan ngayon, at hindi siya makatakas ng malayo. Bumalik lang ito sa liwanag at sa huling laban. Hindi ito sustainable. Nakakaintindi talaga itong mga malalakas na tao. Kaya naman, hindi sila nag-alala tungkol dito. Nakatakas si Chenlei, at naabutan nilang lahat. Oo nga, bumagal kaagad ang takbo ni Chenlei, at bumukas muli ang sugat sa kanyang katawan, at tumulo ang dugo. Chenlei, huwag kang tumakbo, kung hindi, natatakot ako na walang buo ang katawan. Ang makapangyarihang mga lalaking ito sa likod, malakas na sinabi ng isa-isa, at ang ilan ay nagsakripisyo pa ng mga espiritual na inggit at binomba si Chenlei sa hangin para pigilan si Chenlei na makatakas. Sa oras na ito, ang kaunting enerhiya ni Chenlei na naipon lang sa kanyang katawan ay mabilis na naubos, at hindi niya maiwasang magbigay ng isang mapait na ngiti. This time, malas talaga. Kahit mamatay ako, hindi ako mahuhulog sa mga kamay mo. Malakas na sabi ni Chenlei, biglang tumalikod, sumugod patungo sa Purple Magma Lake, at mabilis na sumugod sa Purple Magma Lake, nang walang pag-aalinlangan, tumalon sa Magma Lake. Wow! Nagsaboy si Chenlei ng purple spray, pagkatapos ay tuluyang nawala ang kanyang buong katawan sa Purple Lava Lake. Ano? Nang makita na si Chenlei ay masyadong mapagpasyahan, mas gugustuhin niyang masunog hanggang sa mamatay ng Purple Lava Lake kaysa mahulog sa kanilang mga kamay. Ang mga malalakas na taong ito ay isa-isa na nabigo. Ang kapangyarihan ng Purple Magma Lake ay tunay na nakakatakot. Alam na alam ito ng mga powerhouse na ito. Bumagsak sa Purple Magma Lake, walang buhay. Si Chu Yaifei ay lumitaw malapit sa Purple Magma Lake, naramdaman ang kahangahangang mataas na temperatura, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Kung bumaba siya sa Purple Magma Lake na ito, tiyak na mamamatay siya. Naniniwala siya na tiyak na hindi rin mabubuhay si Chenlei sa panghihinayang sa kanyang puso. Namatay si Chenlei sa lawa ng magma bago niya matuklasan ang sikreto ni Chenlei, na naging dahilan para hindi niya ito gusto. Pero ngayon, ganito na ang mga bagay-bagay, magkasundo man, wala siyang magawa. Sa sandaling ito, itinuon ni Chu Yaifei ang kanyang tingin sa malaking Purple Fire Lotus sa gitna ng Magma Lake. Sa gitna ng Purple Fire Lotus, may mga apoy na lumulutang at tumatalon. Ito ang pangunahing layunin niya sa pagpasok sa kailaliman ng Zion Mountains. Ngayon, wala nang buto si Chenlei. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay humanap ng paraan para makuha ang apoy na ito. At marami pang malalakas na lalaki, matapos makita si Chenlei na tumalon sa Magma Lake, lahat ay nagmura, ngunit wala rin silang magawa. Sa wakas, ang mga powerhouse na ito ay nakatutok din sa apoy sa gitna ng Magma Lake, ang kanilang mga mata ay kumikislap, at lahat sila ay nag-isip ng mga paraan upang makita kung paano nila makukuha ang apoy na ito sa kanilang mga kamay. Biglang, isang malakas na lalaki, na nababalot ng aura, ang bumangon sa hangin at lumipad patungo sa gitna ng lawa ng magma upang mag-ipon ng apoy. Gayunpaman, noong nasa kalagitnaan pa lang siya, biglang nawala ang aura sa kanyang katawan, nahulog siya sa ere, at diretsyong bumulusok sa lava lake habang sumisigaw. Pagkatapos, ito ay naging tipak ng itim na usok at tuluyang nawala ng hindi nakikita. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ng maraming makapangyarihang lalaki, at lalong naging pangit ang kanilang mga mukha. Ang kalangitan sa itaas ng lawa ng magma ay puno ng nakakatakot na mga patlang, at imposibleng lumipad lamang dito. Thank you for watching. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.